Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. So today, mag-check tayo ng isang bagong broker. Naka-receive ako ng email from the CEO na si John. Hello Sir John. And disclaimer lang, hindi ako bayad ng Dragonfly para i-review sila. So gusto ko lang talagang makita kung gaano ka-different yung Dragonfly compared sa mga stock broker na online dito sa Pilipinas. So ngayon, kaka-activate ko lang noong aking account and mag-explore tayo. So ano ba yung mga hinahanap ko sa isang stock broker kung masasabi ko na maganda siya? So ang una, yung fees. Opening ng account 1,000. Okay yun, yung ibang popular na online brokerage sa atin, medyo malaki. 25,000 nung nag-start ako sa ibang broker. Not sure kung ano na yun ngayon, pero kung i-compare ko siya sa experience ko, mababa ito. So, good thing makakapag-start ka agad kahit sino. Stocks and REIT, 0.25%. Same lang sa lahat ng broker. Okay, so wala silang funds na fees. So, ito yung mga mutual funds, I believe, tsaka UITF. Walang bayad yung pag bumili ka. Pero syempre, since funds yung binili mo, meron siyang management fee. Pero hindi yun kinukuha ng Dragonfly. I believe yung mga funds yung nag-deduct nun. So, meron silang tatlong klase ng account, which is basic. So, free trial, Dragonfly. 3-day trial yung Dragonfly Web. So, mostly mobile sila. For 1,000 to 9,999. Okay. Zero stock transfer fees. Okay. So, kapag nag-deposit ako and naging prime yung account ko ng 50K, so, pwede akong mag-move ng stock from the other stockbroker na libre. So, usually may bayad yun per stock. So, sila libre. So, good thing yun kung gusto nagbabalak na kayong maglipat and wala na kayong gagastusin. So far, so good, no? So, check natin kung magkano yung fees na makukuha natin. 70,000, for example. Same lang. Same lang ng ibang broker when it comes to buying and selling ng fees. Okay, same lang. Pero yung, tingnan nyo naman, yung interface, para na talaga tayong nasa 2025, di ba? Hindi tulad nung mga sikat na stock broker dito sa Pilipinas. Parang nasa 90s pa rin. So, ito kaagad big plus. Tapos meron kang mobile app, which is very convenient, no? Para na tayong nasa modern era. Yun yung hindi maganda sa mga malalaking online broker dito sa Pilipinas. Medyo hindi sila nag-invest sa technology or user interface, user experience. Pero ito, mukhang maganda yung mga plans and yung vision nung CEO. So, sige, ano yung after ng fees, ano yung tinitingnan natin? After ng fees, tinitingnan natin kung gaano kadali mag-deposit and mag-withdraw. Okay? Dahil ayaw mo nang naghihintay, gusto mo makuha ka agad. So, check natin yung dashboard nila sa deposit and sa withdrawals. Okay. So, may InstaPay and PesoNet. So, ano to? Bills payment din ba? Pero kung InstaPay naman to, automatic naman siya. Instant naman. Pero, panoorin natin yung kanilang video.
pay. I-skip ko na lang. Specify the amount to be deposited. You will be redirected to Union Bank's site. Confirm your payment details and tick the checkbox. Wait for a few seconds for a QR code to be generated. Log into your bank or e-wallet app and access the QR code scanner. You may scan the QR code using your mobile banking app, or you may save the QR code in your device and upload it to your banking or e-wallet app. If you are unable to use the QR code, you may go to the fund transfer feature of your bank or e-wallet app. Simply input the reference number in the account number field. After completing your payment, you may proceed to review the transaction details here. Once the transaction is successful, your account should be credited in less than 1 minute. Okay. Mukhang okay. Maganda yung deposit and withdrawal nila. Gumagamit sila ng InstaPay. So, less than 1 minute. Sige, check natin. Mag-deposit na tayo right now. So, try muna natin mag-deposit ng 5,000. Ayun. Actually, inabot lang ako ng mga 2 to 3 minutes sa pag-login sa bangko para mapasa yung QR code and then nag-send na siya kaagad. So, meron nga, mabilis nga, dahil InstaPay yung gamit. Okay, so, I assume na same yung withdraw. So, hindi na muna natin gagalawin or itetesting. Okay, hindi muna natin itetestingin yung withdrawal. The next thing is kung gaano kadali bumili. So, tingnan natin kung paano bumili. Okay, explore natin. Essential. Ano to? Okay, account natin is 5,000. Okay. Medyo mabagal lang mag-load. Ayun. Okay, so nag-load na siya. So, pag kinlik ko siguro to, mapapalitan siya. Okay, ayun. May buy and sell. MBT. Naglo-load. Di ko alam kung yung internet ko lang or sa kanila talaga. Pero, medyo matagal siya mag-load. And, open pa naman yung market. So, dapat, sige, ganito ang gagawin natin. Since nakita nyo na rin naman na gumawa ako ng account dito sa Dragonfy, nakita nyo na nag-deposit ako ng pera. Ang gagawin ko dito is, para sa channel, itong account na to ng Dragonfy, gagawin nating model portfolio. Okay, okay ba yun? Ang ibig sabihin nun, makikita nyo yung mga stock na bibilin ko dito sa Dragonfy. And maglalagay ako ng pera dyan regularly para mapakita sa inyo yung power ng compounding. So, makikita nyo yung stock, makikita nyo yung pera, makikita nyo yung loss, makikita nyo yung gain dito sa portfolio na to. And parang malalaman nyo kung paano mag-start ng portfolio from scratch na most likely yung iba dyan na nanonood sa atin natatakot mag-take ng plunge, natatakot mag-invest, hindi alam kung saan mag-i-start. So, ang first step nyo kung gusto nyong sumabay is mag-create kayo ng Dragonfy account or any broker actually. So, ito lang, gusto ko lang i-try ito. So, papakita ko sa inyo. And mag-deposit kayo ng pera doon. Okay? After nun, i-explore natin kung paano mapapalaki yung pera dito sa account natin. Okay ba yun? So, para isang magiging regular na update natin ang gagawin. Kung paano pumili ng stock, paano magpalaki ng portfolio, makikita nyo lahat dito sa YouTube channel. Okay, so ngayong may 5,000 tayo, mag-invest na ba tayo agad? Oo, dahil gusto nating malaman kung magandang mag-send ng buy or sell dito sa Dragonfy. So, sige, try ko muna at tingnan kung paano nga ba gumawa ng account, gumawa ng order. So, anong stock ba yung magandang bilhin? Ano nga ba? Ayun, pwede nga. At isang screen lang. Market depth.
Okay, so ito yung mga orders. Gusto ko isa lang. Okay. So, hindi nawawala yung kaninang order ko. Ayun. Okay. Ayun, nawala. So, kung gagawa ko ng order nandito, ano tong Oko? Huh? What is this? So, hindi ko na siya gagalawin dahil di ko naintindihan. So, i-hide ko na lang muna. Yan. So, anong gusto nating bilhin? Actually, gusto kong bumili ng stock eh. So, ito yung position. So, dito siguro lalabas yung portfolio ko. Chart surfer. Okay. Okay, pwede akong magdagdag. Okay. Okay. Ngayon, paano ko lalagyan siya? Sige, mag-search tayo. Alerts, news. Click on or drag an item and drop it to a place into the layout. Okay. Sige nga, try nga natin. This one. Okay. Tapos, market depth. Okay, news. Ayun, okay. Okay, sa mga disclosures to. Okay yun. Sino to? A-site, okay. Okay, menus tayo. Okay, makakagawa tayo ng workspace. Okay, watch list. Okay, yan na lang din. And watch list and please absent. Paano tayo Okay, ito. Equities, indices, all. Okay, PSEI. Okay, lagay tayo ng index para alam natin kung ano yung state ng Philippine stock market. Medyo mabagal lang yung ano nila. Okay, so kaya siguro matagal dahil maraming mga indicator. So tanggalin natin yan. Yan, dito tayo para walang indicator. So dito tayo dapat nagche-check. Dito. Pwede ba tong i-adjust? Ayun. Okay, so ayoko nang may mga indicators. Yan. Yung. Dahil mahilig tayo sa hotdog, try natin yung FB. So, kung magbabay ako dito, nasaan yung buy? Nasaan nga pa? Nasaan yung buy? Saan yung buy? Wala siyang buy dito. Mukhang hindi dapat dun Teka. Okay. Personal. Okay. Ayun. Okay. So, pag naglagay ako sa watch list ko, for example, FB. Okay. And then, nag-chart surfer ako. Ayun, lilitaw siya doon. Okay. So, pag kinlik ko to, meron ng buy. Ayun, okay. So, ako pala yung hindi, Pero, kita na mas malinis to. Mas malinis. Maglagay tayo ng news. Gusto ko nakikita yung news dyan. Yan, okay. So, dapat nakalink siya kung ano yung page niya. So, ganyan. Okay. Hindi nga lang nagbabago. Pwede ba yung baguhin? Auto resize.
Anyway, okay na yan. So, bibili tayo ng stock. Try nating bumili. Main 10. Lot size is 10. So, pag kinlik ko to, ayun. Buying power mababa is 509.01. Okay, send natin. Field. Okay. So, nasaan yung ating portfolio? So, essentials? Ayun. Okay, gets. Okay, maganda yung nila. Maganda yung kanilang interface. Ayan, nakikita ko na meron dito. Pag double click ko to, pwede akong mag-add kung gusto kong magbili or mag-sell. Okay. Maganda yung dashboard nila, no? Na nagigets ko na kagad. And maraming features na nandito. So, yung account history, okay ito. Okay. So, yun yung madaling mag-trade. Although, medyo natagalan tayo sa pag-familiarize sa sarili natin sa dashboard nila. Nakikita ko na madali siya. Okay. So, explore pa natin yung ibang features ng Dragonfly. So, merong stocks. Yun yung tinignan natin kanina. Makakabili ba ako dito? Kahit dito lang sa mismong dashboard. Okay, so parang research platform ito. Meron mga data. Maganda yung itsura ng mga data nila. Maganda yung presentation. Tagal mag-load nung chart. Pero so far, so good. Check naman natin itong Investing Club. Dragonfly is itong real money model portfolio. Okay, so meron silang yung plan natin gawin sa YouTube channel, meron silang mga model portfolio. Focused on dividend growth investing. Okay. Good. Dividend growth. Okay, model portfolio. So, more on dividend nga ito. So, may IRIT, order history. So, total return, 26.55%. Wow. Puro dividends talaga. Okay din ito, makakuha ka ng ideas sa mga stock na pwedeng bilhin for dividends. Gaya na lang kaya natin. Okay, so isa lang ba yun, dividend portfolio? Strategic growth naman. So, merong model portfolio for strategic growth. Funds. Okay. -2. So, parang dalawa lang. And mukhang nananalo yung dividends. May mga idea kayo na pwedeng bilhin na stock for dividends. Ayos dito sa Dragonfly model portfolio. Pero hindi tayo sure kung totoong portfolio ba to or meron ba talagang taong may-ari nito? Or parang on paper lang? Kasi kapag on paper lang, most likely detached ka dun sa pera eh. So kung nagpa-fluctuate yung price or nag-cut ng dividends, usually walang emotion involved kasi tinatrack mo lang siya on paper. Pero kapag hawak mo na talaga yung stock, may emotions involved and yung iba mapapabenta. So, part yun ng investing. So, not sure kung ganun siya, yung model portfolio. Pero yun yung itatry natin gawin sa YouTube channel na meron tayong portfolio na meron dito sa Dragonfly. And makikita nyo yung mga loss and gains dun sa portfolio na yun. And makikita nyo kung paano natin i-manage din yung mga losses, yung emotion habang kung ano man yung nangyayari sa market, no?
And makita nyo na rin kung paano pinapalaki ang isang portfolio na nag-start from scratch. Kung paano siya aalagaan. I hope na makadagdag ng value yon sa YouTube channel. So, mag-explore lang ako. And so far, so good. Maganda yung Dragonfly. And I'm really liking it so far. Gusto kong magdagdag ng pera as we go along. Pero, we will take this journey together. And ipapaalam ko sa inyo kung nagdagdag ako ng investment. And yung update ng portfolio natin. So, bigyan natin ng name itong portfolio natin. Wayne's YouTube portfolio? Ganun na lang siguro muna. Kung meron kayong suggestion ng name para sa fund na to, leave nyo lang sa comment section below. So, i-explore ko lang yung iba pang pages dito sa Dragonfly. Yun nga, medyo na mabagal yung loading nila. May idea ako kung kasi programmer din ako. And they are using modern technology dito sa pag-build nitong app nila. Most likely, hindi nila kasalanan Most likely, kasalanan nung framework na ginagamit nila kasi yung mga modern frameworks sa programming, medyo ganyan bloated. Medyo naglalag. Pero confident ako na ma-fix nila to. Baka naman yung computer ko yung naglalag. Ayun, okay. Okay, ayun. Nag-load na. Yung first time loading nun, nag-build siguro on the background. Ano ba yung server-side rendering ba yung ginagamit nila? Kaya medyo matagal. Pero pag nag-load na, na-cache na. Ayan, mabilis na. Okay, gusto kong itry yung mobile app nila Para kahit na nasa labas ka, wala ka sa computer, and merong nangyayari sa market, makakapag-invest ka pa rin. Okay. So far so good. And disclaimer ulit, hindi ako bayad ng Dragonfly para i-review yung kanilang app or dashboard or service. This is on my own accord dahil napunta sila sa radar ko nung nag-email yung CEO na si Sir John. Mukhang maganda tong Dragonfly and I can see yung potential dito. It ticks all the boxes na gusto ko sa isang platform, and most especially hindi siya 90s look, no? Hindi parang mga matatanda yung gumagamit ng app. Okay, parang hindi government website, ganyan. So, para talagang nasa modern era na tayo. So, expect na makakuha kayo ng update regarding sa portfolio natin dahil magiging part na siya ng ating YouTube channel. So, makikita nyo yung growth ng ating portfolio. Okay? So, yeah. So, kung meron kayong questions, leave nyo lang sa comment section below. This is Wayne and thanks for watching.